Ano ang pagkakaiba ng karaniwang kalapastanganan at ng kalapastanganan laban sa banal na espiritu? Ayon sa chapter 12 ng Lucas verse 10, ang kalapastanganan laban sa banal na espiritu ay ang pinakamataas at hindi mapatawad na kasalanan. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba nito sa karaniwang blasphemy o kalapastanganan? At kung ang blasphemy ay hindi lamang kawalan ng pananampalataya, ano ito? Kalapastanganan laban sa banal na espiritu. Ayon sa ating pag-aaral, ang kalapastanganan laban sa banal na espiritu ay isang espesipikong pambansang kasalanan na tanging Israel lamang ang maaring gumawa at tanging noong panahon na si Jesus ay narito sa lupa. Ito ang kasalanan ng pagtanggi sa patotoo ng banal na espiritu tungkol kay Kristo, kahit malinaw nang ipinakita ng Diyos sa kanila ang mga himala at katibayan ng kanyang pagka-Mesiyas. Karaniwang kalapastanganan. Ang individual na kasalanan ng kalapastanganan ay ganap na naiba. Ito ay anumang salita o gawaing lumalapastangan o bumabastos sa pangalan at likas ng Diyos. Levitico 24:15-16. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, ang sinumang manungayaw sa kanyang Diyos ay mananagot sa kanyang kasalanan. Ang sinumang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatayin, babatuhin siya ng buong kapulungan. Mga paraan ng kalapastanganan. Ang kalapastanganan ay hindi lang pagsasalita laban sa Diyos. Maari rin itong mga hulugan, pagsuway o pagtanggi sa kanyang salita, pagpapababa sa kanyang pangalan o sa kanyang mga gawa, o pagpantay o paglalagay ng alinmang nilikha sa antas ng Diyos mismo. Mga bilang 50, 31, ngunit ang taong gumagawa ng may pagmamataas ay lumapastangan sa Panginoon. Dahil hinamak niya ang salita ng Panginoon at nilabag ang kanyang utos, siya'y lubos na ihiwalay sa bayan. Ang akusasyon kay Jesus. Si Jesus mismo ay inakusahan ng kalapastanganan ng mga pinunong panrelihiyon ng Israel sapagkat inangkin niya na siya ay Diyos. Ngunit sa kaso ni Jesus, ito ay hindi kalapastanganan sapagkat totoo ang kanyang pahayag. Mateo 26:64-66. Sinabi ni Jesus, "Mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating sa mga ulap ng langit." Nang marinig ito ng pinakapunong pari, pinunit niya ang kanyang kasuotan at nagsabi, naglapastangan siya, karapat-dapat siyang mamatay. Ang kawalan ng pananampalataya ay iba sa kalapastanganan. Ang hindi paniniwala ay hindi automatikong kalapastanganan. Ang pagwawalang bahala sa panawagan ng kasulatan na manampalataya ay hindi maituturing na blasphemy, maliban kung ito ay sinasamahan ng gawaing lumalapastangan o tumatanggi sa Diyos sa paraang sinasadya. Ang kapatawaran sa kasalanan ng kalapastanganan. Ang lahat ng uri ng blasphemy ay mapapatawad sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kung ang isang tao ay manampalataya sa Kanya, ang dugo ni Kristo ang naghuhugas ng lahat ng kasalanan. Kaya't bagaman ang kalapastanganan ay mabigat na kasalanan, ito ay hindi lampas sa biyaya ng Diyos, maliban sa espesipikong kasalanang tinanggihan ng Israel noon laban sa patotoo ng banal na espiritu. Buod, ang kalapastanganan laban sa banal na espiritu ay pambansang kasalanan ng Israel noong panahon ni Kristo at ito lamang ang tinawag na hindi mapapatawad. Ang karaniwang kalapastanganan ay anumang salita o gawa na bumabastos sa Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya ay iba sa blasphemy. Lahat ng kasalanan kabilang ang blasphemy ay mapapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Para sa karagdagang impormasyon o mga katanungan, bumisita sa aming Facebook page, ang The Way Community Bible Church.